program. This is in line with our representation of Pag-asa's accomplishments for 2024. Despite some challenges this year, the year 2024 for Pag-asa, I think ganda naman in terms of the quality of service na binibigay sa pagkito. But anyway, before present ko yung presentation namin na prepare, of course, sa mga bisita namin ngayon, mostly from our media partners, kaibigan, mga familiar faces na kung sino man yung mga baguhan dito nag-attend. Welcome po. No? Pagpasensyahan nyo na dito lang tayo muna. Continue, although in the past, outside the Pag-asa premises. This is in line with the directive ng government na possible mga celebrations, make it simple dahil sa mga nabiktima ng mga natural disasters. Kaya ang program namin ay very simple natin. Ang isa sa mga magagandang bagay about the celebration is yung pagkakataon na na-share natin ang moment ng bawat isa, hindi lamang for Pag-asa, but of course our friends from the media. Lalo-lalo na makatapos na ang 2024 and we will be welcoming days from now the new year, 2025. Sabi ko na 2024 has been a good year. No? Hindi naman siguro sa Pag-asa but sa karamihan sa atin. It's because sa nalala ko siguro for several years na sa Pag-asa. Ngayon lang yung December na walang nilalang tayong bagyo. No? Although during the Christmas Eve celebration, yung mga pagulan, but at least like a few years before, nandiyan yung COVID, no? Na nag-apekto sa may Visayas. Dahil normally naman kapag ganitong panahon, ang mga bagyo ay malalakas, pero Visayas hindi ka lang mga affect. So, while the year about to end, it's been punctuated with a number of disastrous events. Sa first semester pa lang, naramdaman natin ang epekto ng El Niño, no? May mga droughts resulting to significant damages, particularly sa agriculture sector, water resources sector. Sinabayan ito ng mga pagbabaha dahil enhanced naman ang nabakan. But the most notable events in terms of natural disasters, ito yung series of strong typhoons last November, October, November. Imagine anim na typhoons in less than a month. So, for 4 weeks talaga na walang pahinga ang mga weather forecasters namin. Tatlo doon super typhoons and almost northern Luzon ang affected. Just imagine, first time ko naranasan yata yan in my several years dito sa Pag-asa. Merong instances na tatlo yung minomonitor namin but hindi naman sunod-sunod na halos train, no? Or parang sa airport, pagkalang ng airport, may kasunod. But anyway, those were challenges. At least nagampanan naman namin siguro ang aming dapat in-expect na servisyo na ibigay sa public. And of course, mahalaga doon ang pag-disseminate ng information, warning services and information para ma-abot sa mga users, particularly the local communities, LGUs. At ito'y dahil sa tulong ninyo from the media. But of course, yung social media, alam naman natin, siguro ang mga
Leon Marce, Neca, Fel, at Pipito ay nakatatak na sa pag-asa nato. But anyway, despite of those challenges, marami kami dapat ipagpaslahan. Sa buhay natin may mga challenges, but of course, sabi nga, after the storm, the sun will shine brightly. And then, tayo madapa or daranas ng mga matinding challenge, it will make us even stronger. Hopefully, sa pag-asa sa organization, mangyari. So, anyway, ipakita ko lang siguro yung mga major accomplishments namin for this year. Of course, we always look up to the media for the invaluable support you provide in bringing to the people vital information on extreme weather reports. And this is for this reason that we have so much to thank the media for, and we reiterate our appreciation for their cooperation and support. Saludo po kayo.